Okay, good afternoon, mga blessed investors. Iyan ako lang sa inyo itong Yield Max MSTR Option Income Strategy ETF, or tawagin natin na MISTY, MSTY. So ang presyo niya ngayon ay 25.15. So ito isang ETF. So una muna pala, bago ko malimutan, this is not financial advice. Hindi ako financial expert, hindi ako magaling dito. At kung maaari, huwag niyo akong sundan. Ayan. So kasi pag pinuntahan niyo ang website ni Yieldmax, mababasa niyo ron na ito ay risky. So lahat naman ng actually ng investment, di ba? May risk involved. So before you do anything, do your own research. So tingnan lang natin yung potential, no? Basing on my experience, ay nagustuhan ko tong MSTY. Kasi maganda ang bigay niya na dividends. Tingnan nyo rito, no? Sundan nyo yung aking cursor, ito yung arrow, yan. Yung dividend yield niya is 92.59. So, per annum yan, ha? Ayan. So, actually, may month, tingnan nyo sa graph dito, yung pinaka-highest niya, umabot yan ng 100+%. I think 138%. So, ano yung ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kung nung time 138%, less than a year, return of investment ka na, mababawi mo na through the dividends. Pero wag niyong kalilimutan, itong dividend yield na ito, nagbabago-bago ito. So, depende sa market. Kahit tingnan nyo dito sa graph, ayan, paiba-iba. Ngayon, medyo mababa siya ngayon. Kaya nasa 20, ang presyo niya ngayon, lowest niya ay 21.192 at ang highest niya ay 44.9. So imagine nyo, kung bumili tayo noon, grabe, 44. Ayan. Okay, so tingnan natin yung niya ngayon, dividends niya na binigay. So itong na to, ETF na ito, bago pa lang. Ayan, kung tingnan nyo rito, 1, 2, 3, 4, 5. So, ikalimang payments pa lang niya. Ikalimang distribution pa lang niya. So, pag nakita nyo rito na ang distribution niya, ang tinutukoy dyan yung dividends. Alright. So, dito tingnan natin. Ito yung mga binayad niya. Hindi niya to binayad sa akin. Sa lahat to. Ayan. So, unang mapapansin nyo rito ay yung declaration date. Ayan. So, kailan niya i-declare yung bayad na ibibigay? Ito yon. So, February, na-declare niya na ito yung mga buwan, ito yung ex-dividend date. Okay, at ito yung payment date. Yung ex-dividend date, kapag bumili ka ng shares before the ex-dividend date, ibig sabihin niya, nakahabol ka sa date ng kanyang payment. Makakakuha ka ng dividends. Pero pag bumili ka on sa araw na ito ng ex-dividend date, hindi ka na makakakuha for that month. Sa next ka na ngayon makakakuha. Tapos yung payment date, kung kailan i-release yung pera. Pero kung mapapansin niyo sa ZA, kung Friday ni-release yung payment date, makukuha pa natin Monday pa. Ayan, kagaya nitong aking QDTE. Alright. So, tingnan natin, aralin natin ng konti. Paatras tayo, magsimula tayo noong April 2024. Ayan, ang laki ng kanyang unang dividend. So, monthly ito nagbibigay. Ayan, so $4.13. So, imagine niyo kung meron kang 100 shares, 100 shares,
So, grabe ang makukuha mo. Ano? Ngayon, huwag niyong kalilimutan, pagka kinuha mo yung shares mo, may bawas siya na 30%. Yan ang binabawas ni Uncle Sam o ng US government. Okay, noon namang May 2024, 2.5239. So, ganyan talaga ang ang sa stock market, tumataas, bumababa ang bigayan ng dividends. Pati naman presyo nung mismong presyo nung shares na binibili mo, nung stocks na binibili mo. Ganon din, bumababa, tumataas. So, ang sekreto dito sa dividend investing, ang hinahabol natin yung dividend. No? Maganda rin kung kasabay na rin yung pagtaas, appreciation noong stock na binili natin or ETF. Pero more likely, hindi makakasunod, lalo na yung mga yield max, hindi sila nakakasunod, hindi sila tataas ng ganung kataas. Kasi may cap yan may cap yan sila. Okay, so yun lang So again baka may mali akong masabi, pasensya na kayo dahil di ako expert. Okay, tuloy natin. June, ito, $3, tumaas na naman siya. Diba? Hindi man kasi laki ng 4, pero at least 50 cents higher than May's, nung May, ayan. Tapos, July, bumaba, ayan, naging 2.332, ayan. At noong August, alam naman natin, bumagsak yung mga prices ng stocks, so bumaba din siya, naging $1.9405. Ayan. Pero pag i-compare niyo yan sa ibang mga stocks na nagbibigay ng dividend, napakalaki na nito. Kahit nga $1 lang a month napakalaki na niyan. Dahil meron akong AGNC doon sa isa kong sa GoTrade. Alam niyo kung magkano lang? 12 cents every month. 12 cents lang. Hindi siya tumataas. So, tapos dito $1.90, aangal ka pa, lalo na kung nasanay ka na $4 sa $3, medyo masama loob. Ayan. So ang isang dito sa dividend investing, huwag kang aasa na the same siya forever. Okay, so posibleng bigla siyang tumaas, o di happy tayo. Pero pagka bumaba, okay lang. So wag mo masyadong taasan yung expectation mo para hindi ka ma-disappoint, no? Okay, so may papakita ko sa inyo ngayon. Ito. Dito yan sa tipranks.com. Ayan, tipranks. So kung gusto nyo kayo mismo, pumunta kayo ron, tingnan nyo. Ayan, makikita nyo. So tingnan natin, mag-experiment lang tayo ngayon. Okay? Dividend calculator. Kumbaga parang meron ka ng estimation for the future. 10 years from now, 5 years from now, pag ito bang binili kong stock na to, ano ba ang possibility? Ayan. So, tignan natin, So, Misty, ang gagawin nyo lang dito sa dividend calculator, i-type nyo lang kung ano yung pangalan ng stock. Ano pala niya, ticker symbol niya. Ayan, so dito, Connie. Ayan, lalabas yung niya, yung kanyang buong pangalan. So, ngayon, minsan mapapansin nyo, kagaya ito, the stock you selected doesn't pay dividends. Please choose another. Ano lang yan, parang error lang niya yan. Kasi ang Connie, ang Misty, wala pa silang 1 year. Hindi pa sila umaabot ng 1 year. Kaya itong calculator na to, binibase niya yung kanyang distribution rate doon sa 1 year. Wala pa ng 1 year. So, hindi niya makukuha. Okay. So, balik tayo kay Misty muna, Si Misty muna. M-S-T-Y. Nagustuhan ko tong si Misty kasi nung bumaba lahat ng stocks, ang Connie, C-O-N-Y, malaki yung binagsak niya.
Samantalang ang MSTY hindi ganoon kalaki, no? Pero malaki pa rin kasi nung binili ko lahat yung mga yan kahit paunti-unti mataas yung presyo, kaya nung bumaba talagang affected yung portfolio ko. Ayan. So ano ang presyo ngayon ni MSTY? Sa ngayon, mababa siya compared doon sa pagkabili ko. Okay? So yung 25 na yan, nasa $28 yung bili ko. Ngayon, i-assume natin na bibili ka ng 100 shares. Okay, siguro wag na yan. 50 lang para medyo affordable, hindi ganong mabigat sa atin. Kasi tayo yung pera na lang ang kulang club. O, di ba? So, ilagay muna natin na 1 year. Ayan, i-hold. Pag sinabi mong i-hold mo, hindi mo siya iba-buy and sell. Hindi tayo trader. Ayan, ibig sabihin, i-hold mo siya. Dyan lang siya sa portfolio mo. Kasi nga, ang habol natin, yung dividendo na binibigay niya monthly. Yon, parang gagawin mo siyang income or, mamaya explain ko sa inyo, i-reinvest mo siya para lalaki siya. Okay, ano ang expected dividend yield niya? Ilagay na lang natin muna sa 0. Kasi bago pa siya wala pa tayong wala pang estimation. Ngayon, nagbibigay siya ng distribution or dividend monthly, hindi quarterly. Okay. Annual contribution, ang ibig sabihin niyan, halimbawa, bumili ka ng 50 shares. Ngayon, bukod sa binili mong 50 shares na initial, magdadagdag ka ng pera monthly, bibili ka ng shares monthly. Aside from your initial investment. Ayan. Now, ang natin, ang una nating titignan, yung lang muna, wala tayong annual. Yung 50 shares lang. Ayan. Okay, dividend tax rate, dahil tayo ay hindi naman Amerikano, so outside the US tayo, so 30% ang tax niya. Annual expected dividend increase, hindi rin natin alam kasi wala pang 1 year. Ganon din sa expected annual share price increase, hindi pa natin alam. Ngayon, ano itong DRIP? Ayan. Yung DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Ang ibig sabihin niyan, every month, pag may papasok siya na dividend, hindi mo ipo-pull out, hindi mo siya ika-cash, kundi i-reinvest mo siya. Okay? Pero wag muna natin, tanggalin muna natin yung DRIP. So, ibig sabihin, kailangan mo yung pera. Okay, calculate natin yung returns natin. Ayan, so tingnan nyo Okay, ang ininvest natin, 1,257 investment amount. So, yung ending balance natin, dahil hindi naman tayo nag-reinvest, ay ito lang. Teka, may mali ako pala. Sorry. Ito pala. Okay, itong balik tayo sa expected dividend yield. Balik tayo dito kay Misty Ayan. Asa na siya? Ayun, 92.59. Ito ang dividend yield niya. Sa ngayong buwan. So, 92.59. Ito pala ang nalimutan ko, kaya pala walang dividend. 92.59. So, i-recalculate natin. Okay. Eto na ngayon. So, after 1 year, ang ending balance mo ay 1,257.50. So, bakit ganon? Bakit hindi nag-increase? Kasi nga, yung 50 shares mo, sa loob ng isang taon, hindi ka naman nagdagdag. So, the same pa rin yung amount, yung pera mo. Unless na tumaas yung presyo ni Misty, tataas ito. Pero kung the same pa rin, kasi ito sa calculator, constant siya Kaya hindi natin makikita yung pagbabago niya. Ngayon, eto maganda. Kasi sa loob ng isang taon, nakakuha ka ng 815.02 US dollars. Kumita ka. Pero isang taon yan 1 year yan. Ayan. So, ang total dividend payment mo na nakuha mo, 815. Dahil hindi mo siya nire-invest. So, ang habol mo lang yung income. So, eto, parang parang
Pag tinuloy-tuloy natin to, 2 years, ganun pa rin ang mangyayari. Okay, recalculate natin. 2 years na, di ba? Hindi ito magbabago. Magbabago lang siya, tataas o bababa siya depending on sa increase ng share price natin. Kung tumaas ba siya o bumaba, doon lang tataas ito. Okay. Ang ano mo pa rin, ang dividend mo pa rin, the same pa rin. Okay? The same or increase siya ng konti or bababa siya ng konti. Depende sa bigay ni Misty sa buong taon na yan. So, ang mangyayari, madodoble lang yung natanggap mo na pera. Ibig sabihin, itong total, ano na to ha, 2 years na ito. Ayun. Pero yung annual mo, the same pa rin. Okay, so hindi ko natutuloy ha. The same yan, kahit 10 taon, ganun pa rin ang ano mo. Ang babaguhin natin ngayon, eto lang. I-drip natin. Ayan. Ibig sabihin yan, ngayon, sa 1 year, balik natin sa 1 year ha, yung bawat buwan, hindi mo ipo-pull out yung pera. Magtiis ka muna. No? Magtiis ka lang muna. Hayaan mo lang doon yung pera. Okay. So, with drip tayo ngayon. So, ibig sabihin, kung ngayong buwan, merong dividend, hindi mo siya ipo-pull out. I-reinvest mo. Bibili ka ulit ng shares. So, i-calculate natin. Ayun. Di ba? Tingnan nyo ngayon yung ending balance mo. Ayan. Ang ending balance mo ngayon is 2,524.89. Ito yung ending balance mo. Ngayon, i-compare mo to ha. Ito, dito sa taas. Balik tayo sa taas. Investment amount. Ang in-invest mo ay, ano ba yan? 1,257. Okay? So, in 1 year's time, dahil nire-invest mo lahat, naging 2,524. Ibig sabihin yan, na-doble na yung number of shares mo. Okay? So, posibleng na-doble or posibleng lower ng konti, mga 90. Kasi depende. Pag mababa yung bigay na dividend, syempre, mas konti mabibili mong shares. Okay? Kaya lang nga, sa ating calculator, ina-assume niya na constant. Okay? So, humaba na yung aking ano. Pero anyway, pagtyagaan nyo na lang. Ayan. So, eto ngayon ang nangyari. Ayan. Total return mo. Tingnan mo ha, ang total return sa buong isang taon, 100%. Actually, in 1 year time, kung constant ha, yung pagbibigay ni MSTY, bawi mo na, nag-ROI ka na. Return of investment ka na. So, ang average annual return mo, 100%, 0.79. Okay. Ang annual dividend income mo, ang natanggap mo sa buong taon, mas malaki pa kaysa sa ininvest mo. Ayan, oh. Okay, kaya lang, nire-invest mo. Okay? So, ibig sabihin ngayon, in 1 year's time, na-doble na yung pera mo at yung shares mo. So, total dividend payment mo in 1 year, ayun na nga. So, ang yield on cost mo ay 289.09%. Pero ito maganda, tuloy natin. 2 years. Hindi ka nagdadagdag ha, monthly, hindi ka nagdadagdag. Iniwan mo lang yung ano doon, yung shares mo, tapos nire-reinvest mo lang. Wala ka pang dinadagdag doon. Okay, 2 years, tingnan natin kung anong mangyayari. Wow! Tingnan ninyo. Ngayon, huwag nyo kalilimutan, we are assuming na constant siya. Hindi bumagsak yung stock. Ayan, lagi lang $25.15 yung presyo niya. 'Di ba? Yung dividend na bigay niya, the same pa rin, 'di ba? So, yun ang ina-assume natin dito. Kaya huwag kayong kumpiyansa dito sa result dito. It could go lower, it could go higher. So, ina-assume lang natin. Pero ito yung posibleng mangyari. 5,000. Pag kwinenta nyo yan, parang times 4. Tama ba ako? Oo, parang times 4 na yung pera mo in 2 years time. At ang total return mo, 303.15%. Wow! At ang annual average return ay 151.58%.
At ang annual dividend income mo, doble na. Ha? 2,544.71 US dollars. Wow! Grabe, ano? So ano ka muna, delay mo muna yung gratification mo. Wag mo munang kunin yung dividend. Hindi ba mas higit ito kaysa sa ilagay mo sa bank, yung pera mo. Ayan. Alright. Tapos, total dividend payment mo for 2 years ay 3,812.12 US dollars. Okay. Hanggang ano lang tayo, 5 years. Kasi masyado ng ano. Alright. Ayan. In 3 years time, yung pera mo na ininvest mo na 1,257.5, dahil nire-reinvest mo ng nire-reinvest, ang total na niya ay 10,179.09 US dollars. So yan na yung total ng shares mo, yung halaga niya. Yan na. At ang total return mo na ay 709.47%. Grabe. At ang average annual return mo, ito yung yearly, ito yung total 3 years. Okay, ito yung yearly, 236.49%. At ang annual dividend income mo na, buong taon, 5,109.47 US dollars. At ang total na sa 3 taon na natanggap mong dividend na nire-invest mo ay 8,921.59. Ayan, teka, ilabas ko lang yung calculator para may idea kayo. Magkano yung monthly na na-receive mo na dividend? Okay, ano na yan divided na kasi natin alam kung malaki, maliit, no? Kasi ina-assume nga rito na talagang dire-diretso, constant yung tinatanggap natin. Pero i-divide lang natin yung 5,109.47 divided by 12. Ayan. So, ang estimated ngayon na tinatanggap mo monthly ay 425.7%. Ano na to? Less na yung tax nito, Less na kasi niless na natin eh. Grabe. Okay, laktawan na natin. Gawin na natin 5 years. Grabe. Unbelievable, ano? 41,037.08 na yung total shares mo. Okay? Ayan. At ang total return mo ay 3,161.39%. This is because of compounding. Ayan, nagko-compound na siya, nagpapatong-patong na. Parang snowball, tawag nila, snowball effect. Ayan. At ang annual return mo, 632.68% na. Grabe. Diba? At ang annual dividend income mo na, 5 years na ito, ginawa natin, 5th year mo, ika-5 taon. Ito, nasa yun na. Kung gusto mo ng, okay, tama na, hindi na ako magdi-drip, no? Ano na ako, okay na ako, sold na ako. Kasi ang laki na. Magkano na yan monthly? Tingnan natin ulit. Calculator natin. Ayan, 598.88 divided by 12. So, ang estimated monthly na matatanggap mo ay 1,716.57. Alright. Diba? Ngayon, actually, pwede ka nang pag ganyan nakalaki, ang gawin mo ngayon, yung tinatanggap mo na naman na, yung kalahati, gamitin mo for yourself, no? Mag-tour ka o naman, yung kalahati, ibili mo naman ngayon ng ibang stocks. Ayan. Para mag-diversify ka na. Alright. Okay, isa na lang, tapusin ko na, haba na pala, 24 minutes na ako. Hahatiin ko para hindi masyadong mahaba. See you on the next video.